Inagaw nila ang kumpanya ng aking ama at tinawag akong baliw sa harap ng buong mundo. Habang nakalugmok ako sa malamig na sahig ng sarili kong mansyon, naghahalikan ng asawa ko at ang babaeng binuhay ko mula sa hirap. Wala kang kwenta, Teresa, malamig na sabi ni Marco. Pero hindi nila alam, sa pagtapon nila sa akin sa putikan, ginising nila ang isang natutulog na reyna. Handa na ba silang mawala ang lahat? Inagaw nila ang pamana ng aking ama at tinawag akong baliw sa harap ng maraming tao. Habang nakalugmok ako sa malamig na sahig ng sarili kong mansyon, walang hiyang naghahalikan ng asawa ko at ang babaeng binuhay ko mula sa hirap. Wala kang kwenta, Teresa, malamig niyang sabi. Ngunit hindi nila alam, sa pagtapon nila sa akin sa putikan, ginising nila ang isang natutulog na reyna. Handa na ba silang mawala ang lahat? Nakakasakal na ang presensya mo, Teresa. Wala kang ginawa kundi maging pabigat sa buhay ko at sa kumpanya. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Teresa. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay nakakapit pa rin sa asul na batok ng necktie ni Marco. Maingat at puno ng pagmamahal na inaayos ang bawat tupi nito upang matiyak na perpekto ang asawa niya para sa gabi ng anibersaryo. Ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig ng laking pinagsilbihan niya ng buong buhay ay tila matatalim na yelong direktang tumusok sa kanyang dibdib. Huminga ng malalim si Teresa. Pinipigilan ang namumuong luha na nagbabadyang tumulo. Pilit siyang ngumiti. Umaasang pagod lamang ang kanyang asawa mula sa trabaho. Marco, ginagawa ko lang naman ang lahat para gumaan ang buhay mo. Ako ang naghanda ng isusuot mo. Ako ang... Stop it, Teresa. You are suffocating me. Hindi ko kailangan ng isang kasambahay. Kailangan ko ng asawang kayang humarap sa lipunan. Hindi katulad mong napag-iwanan na ng panahon. Pabalang na hinawi ni Marco ang mga kamay ng kanyang asawa. Inayos niya ang magarbong relo sa kanyang pulso, ang mamahaling Rolex na binili mismo ni Teresa, gamit ang natitira niyang pera mula sa pamana ng kanyang yumaong ama. Napakagatlabi na lamang si Teresa. Di naman ang kanyang hinlalaki ang magaspang at murang singsing sa kanyang daliri. Ang tanging alahas na hindi niya kailanman hinubad sa loob ng 10 taon nilang pagsasama. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang kanyang biyanana si Doña Carmen. Suot ang isang magarbong bestida na binayaran din mula sa bulsa ni Teresa. Tiningnan ng matanda si Teresa mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay puno ng pandidiri at paghamak. Diyos ko, Marco, bakit ganyan ang ayos ng asawa mo? Mukha siyang katulong na naligaw sa sarili nating bahay. Lumapit si Doña Carmen at walang pasabing hinablot ang kwintas na perlas mula sa leeg ni Teresa. Nasaktan ang balat ng nakababatang babae, ngunit hindi siya nakapanlaban. Hindi nararapat sa isang baog at walang silbing babae ang magsuot ng ganitong kagandang alahas. Baka pagtawanan lang tayo ng mga board members mamaya. Ma, hayaan niyo na siya. Malamig na sagot ni Marco habang nagsusuklay sa harap ng salamin ni hindi man lang tiningnan ang nasaktang asawa. Siya na ang may gusto na magmukhang kaawa-awa. Let her play the martyr. Naiwan si Teresa sa gitna ng malawak na kwarto, yakap-yakap ang sarili habang tinatanggap ang panibagong latay ng pangiinsulto. Tila nadurog ang kanyang puso. Unti-unting nagiging abo ang lahat ng kanyang sakripisyo. Tinalikuran niya ang lahat, ang pangarap niyang maging isang magaling na negosyante, ang pangarap ng kanyang ama para sa kanya upang maging isang perpektong asawa. Ngunit ang nakuha niya kapalit ay ang pagtingin sa kanya bilang isang walang kwentang anino. Ang malamig na hangin ng kwarto ay napalitan ng nakakapasong liwanag ng mga malalaking aranya sa grand ballroom ng kumpanya. Puno ang bulwagan ng mga kilalang tao, mga mamamahayag at mga opisyales. Ito ang gabing ipagdiriwang ang ika-10 anibersaryo ng negosyong itinatag ng yumaong ama ni Teresa, si Don Roberto. Nakatayo lamang si Teresa sa isang madilim na sulok ng bulwagan, pinagmamasdan ng kanyang asawa na naglalakad patungo sa entablado.
Sa tabi ni Marco ay si Isabel, ang batang sekretarya na dati ay umiiyak at nagmamakaawa kay Teresa na pahiramin siya ng pera para sa operasyon ng kanyang ina. Ngayon, suot ni Isabel ang isang mapang-akit na pulang damit, nakataas ang noo, at may palihim ng ngiting nakapaskil sa labi habang nakatingin sa direksyon ni Teresa. Kinuha ni Marco ang mikropono, umugong ang palakpakan ng mga tao. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng kumpanya. Ngayong gabi, meron akong mahalagang personal na anunsyo. Napangiti ng bahagya si Teresa. Kahit papaano, inasahan niyang babanggitin ni Marco ang kanyang pangalan. Napasasalamatan siya nito sa kanyang pagiging matatag na haligi ng kanilang tahanan. Humakbang siya ng bahagya palabas sa anino. Ngunit ang mga sumunod na salita ni Marco ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao niya. Bilang CEO ng kumpanyang ito, kailangan kong maging tapat sa inyo. Sa mga nakalipas na taon, dumaan sa matinding pagsubok ang aking pamilya. Ang aking asawa, si Teresa, ay dumaranas ng matinding problema sa pag-iisip. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Nanlaki ang mga mata ni Teresa, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Tila pinilipit ang kanyang sikmura at nawalan siya ng hangin sa baga. Hindi na siya sapat na malusog upang gampanan ang kanyang tungkulin bilang asawa at lalong hindi siya karapat-dapat na magkaroon ng anumang kinalaman sa kumpanyang ito. Dahil sa kanyang kondisyon, napagpasyahan kong maghain ng legal na paghihiwalay at hilingin sa korte na alisin ang kanyang karapatan sa mga ari-arian para na rin sa kanyang kaligtasan. Marco, ano ang ginagawa mo? Pabulong na nausal ni Teresa, bagamat walang tinig na lumabas sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang matatalim na tingin ng mga taong nakapaligid sa kanya, mga tinging puno ng awa, pandidiri at panghuhusga. At sa mga panahong pakiramdam ko ay nag-iisa ako sa pag-ahon sa kumpanyang ito. May isang taong naging tunay na katuwang ko. Isabel, please come here. Inabot ni Marco ang kamay ni Isabel. Hinila ito palapit sa kanya at walang hiya itong hinalikan sa pisngi sa harap ng madla. Si Isabel ang tunay na lakas sa likod ng tagumpay na ito. Hindi na kinaya ni Teresa ang matinding sakit at kahihiyan. Naglakad siya patungo sa entablado. Ang mga tuhod niya ay nanginginig, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Marco, hindi totoo yan. Paano mo nagagawa sa akin ito? Ang kumpanyang ito ay sa ama ko. Nanatiling malamig ang mukha ni Marco. Tiningnan niya si Teresa na tila ba ito ay isang nakakadiring pulubi na nakapasok sa isang marangyang pagdiriwang. Nagsalita siya sa mikropono na may halong pekeng awa. Tingnan niyo, inaatake na naman siya ng kanyang sakit. Guards, please escort my wife out. Kailangan niya ng pahinga sa isang pasilidad. Mabilis na lumapit ang dalawang malalaking gwardya. Mahigpit nilang hinawakan ang magkabilang braso ni Teresa. Nagpumigla siya, sinusubukang bawiin ang kanyang dignidad, ngunit sadyang napakalakas ng mga ito. Bitawan niyo ako. Marco, parang awa mo na. Huwag mo akong ipahiya ng ganito. Lumuluhang sigaw ni Teresa. Ang kanyang boses ay nababasag sa matinding pighati. Ngunit tumalikod lamang si Marco, nakipag-toast kay Isabel habang pinagtatawanan siya ni Doña Carmen mula sa unahang upuan. Kinaladkad ng mga gwardiya si Teresa papalabas ng bulwagan. Ang huling nakita niya ay ang mapanuyang ngiti ng babaeng tinulungan niyang mabuhay. Ngayon ay nakatayo sa tuktok ng yaman na dapat ay sa kanya. Itinulak ng mga gwardiya si Teresa palabas ng malaking pintuan ng gusali. Nawalan siya ng balanse at napasalampak sa magaspang na semento. Sumabay sa kanyang pagbagsak ang malakas at malamig na buhos ng ulan. Basa, nilalamig, at mag-isang nakalugmok sa labas ng gusaling nagtataglay ng pangalan ng kanyang ama. Tinitigan ni Teresa ang kanyang refleksyon sa salamin ng gusali. Ang babaeng nakatingin pabalik ay bakas ang matinding pagod.
Tila pinabilis ng sakit ang pagdaan ng panahon sa kanyang mukha at naubos na ang lakas upang lumaban. Para bang matagal nang nawala ang kanyang diwa at ang natira na lamang ay isang marupok na katawang pilit pang nakatayo. Habang magkahalong ulan at luha ang dumadaloy sa kanyang pisngi, may isang tanong na patuloy na umuukit sa kanyang isipan. May hina ngunit mabigat sa dalamhati. Ako pa ba ito? O matagal na akong winasak ng sarili kong pamilya? Patuloy na bumuhos ang malamig na ulan. Tila nakikiramay sa tuluyang pagguho ng mundo ni Teresa. Bawat hakbang niya sa basang semento ay tila may pabigat na nakakadena sa kanyang mga paa. Wala siyang dalang payong, wala siyang dalang kahit ano, kundi ang pusong pinagpira-piraso ng mismong mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Nang makarating siya sa tapat ng malaking bakal na tarangkahan ng kanilang mansyon, ang bahay na ipinagawa ng kanyang ama para sa kanyang kasal, isang panibagong sampal ng katotohanan ang sumalubong sa kanya. Nakabunton sa labas ng nakasaradong gate ang ilang malalaking itim na plastik ng basura. Mula sa loob ng bakuran, nakatayo si Doña Carmen sa ilalim ng isang malaking payong na hawak ng isang nanginginig na kasambahay. Ang matanda ay nakapangalumbaba, bakas ang labis na pandidiri habang pinagmamasdan ang basang-basang manugang. Huwag mo nang subukang pumasok, Teresa. Baka madumihan mo pa ang mga tiles na ipinalagay ng anak ko. Nandyan na sa labas ang lahat ng basurang pagmamay-ari mo. Damputin mo na at umalis ka na sa pamamahay namin. Kinapa ni Teresa ang malamig na bakal ng gate. Ma, parang awa niyo na po. Bahay ko ito. Dito ako lumaki. Nangangatog ang kanyang mga labi, hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa matinding takot na tuluyan na siyang pinagkaitan ng sarili niyang tahanan. Bumukas ang maliit na pinto ng gate at lumabas si Marco. Walang dalang awa sa kanyang mga mata. May hawak siyang isang makapal na folder na pinoprotektahan niya mula sa ambon. Tumambad sa paningin ni Teresa ang isang dokumento na may tatak ng isang sikat na ospital at mga papeles na naglalaman ng mga legal na terminolohiya. Tama na ang pag-iinarte. Teresa, malamig na utos ni Marco. Inilalapit ang papel at isang mamahaling bolpen sa mukha ng asawa. Pinapirmahan ko na ito sa isang psychiatrist. Nakasaad dito na wala ka na sa matinong pag-iisip upang pamahalaan ang sarili mo at ang mga ari-arian mo. Sign the waiver of your rights at ang divorce papers. Ililipat mo sa pangalan ko ang buong pamamahala ng kumpanya bilang yung legal na tagapag-alaga. Kapag pinirmahan mo ito ngayon din, bibigyan kita ng sapat na allowance para may makain ka buwan-buwan. Tinitigan ni Teresa ang mga papel. Tila unti-unting luminaw sa kanyang isipan ang matagal na palang plano ng kanyang asawa. Hindi ito bigla ang desisyon. Matagal na siyang ibinenta ni Marco sa sarili nitong kasakiman. Bakit kailangan ngayon gabi, Marco? Bakit nagmamadali kang makuha ang buong kumpanya? May itinatago ka ba? May halong pait at pagdududang tanong ni Teresa. Namula ang leeg ni Marco sa galit. Huwag mo akong tanungin ng ganyan. Baliw ka na, hindi mo ba naiintindihan? I need this sign tonight. Bago pa man makasagot si Teresa, lumabas mula sa anino si Isabel. Nakasukbit ang braso nito sa leeg ni Marco. Nagkukunwaring nag-aalala. Babe, huwag mo namang sigawan si Ate Teresa. Kawawa naman siya. Baka lalong lumala ang sakit niya. Dahan-dahang lumapit si Isabel kay Teresa. Hinawakan ng nakababatang babae ang pisngi ng kanyang dating amo. Tila pinupunasan ang mga luha nito. Ngunit kasabay ng pekeng pag-aalaga, ay ang mariing pagbaon ng kanyang matatalim na kuko sa balat ni Teresa. Inilapit ni Isabel ang kanyang muka sa tainga ni Teresa upang walang ibang makarinig sa kanyang mga ibubulong. Utang na loob ko sa iyo ang buhay ko, Ate Teresa. Kaya kukunin ko rin ang buhay mo. Malamig at puno ng lason na bulong ni Isabel. Simula ngayon, ako na ang reyna ng bahay na ito at ng asawa mo. Nanginig sa matinding galit at pandidiri si Teresa. Sa isang iglap, itinulak niya si Isabel palayo. Pumatak ang mga luha ng pagkukunwari sa mga mata ni Isabel
habang napasandal ito sa dibdib ni Marco. Umaarteng nasaktan. "Are you completely out of your mind?" Galit na sigaw ni Marco. Inambaan niya ng sampal si Teresa. Ngunit umurong ang babae dahilan upang matumba siya sa sementong may mga nagkalat na putik at tubig. Sa kanyang pagbagsak, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na bagay na nakausli mula sa isang napunit na basing itim, isang lumang kwadro. Nanginginig ang mga kamay na inabot ito ni Teresa. Ito ang nag-iisang litrato nilang mag-ama noong araw ng kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Ang araw na nangako siyang aalagaan ang pamana ni Don Roberto. Basag na ang salamin ng kwadro at nabahiran na ng putik ang nakangiting mukha ng kanyang ama. Maingat na pinunasan ni Teresa ang putik gamit ang laylayan ng kanyang basang damit. Hindi niya pinansin ang kirot sa kanyang mga tuhod. Mahigpit niyang niyakap ang litrato sa kanyang dibdib para bang yun na lang ang natitirang init sa kanyang nanlalamig na katawan. "Wala akong pipirmahan, Marco." Mahinahon, ngunit matigas niyang sabi. Bawat salita ay may bigat. "Kailangan mo muna akong patayin bago ko ibigay sa iyo ang huling pamana ng ama ko." Nawala ng pasensya si Marco. Pabalang niyang ibinalik ang mga papel sa folder. "Fine, mabulok ka dyan sa labas. Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang pagiging matigas ng ulo mo kapag nagutom ka na sa kalye." "Ma, Isabel, pumasok na tayo." Isara ang gate. Tumalikod ang tatlo, pumasok sa loob ng nagliliwanag na mansyon at iniwan ang giniginaw na si Teresa. Unti-unting sumara ang mabigat na bakal ng tarangkahan. Tuluyang pinuputol ang ugnayan ni Teresa sa buhay na minsan niyang inakala ay perpekto. Naglakad si Teresa palayo. Walang direksyon, walang patutunguhan. Ang tanging bitbit lamang niya ay ang litrato ng kanyang ama at ang pira-pirasong piraso ng kanyang pagkatao. Bawat hakbang ay tila isang pag-angkin sa kalungkutan ng gabi. Ang madilim at tahimik na kalsada ay saksi sa pagbagsak ng isang babaeng labis na nagmahal. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, pumailan lang ang isang nakakabulag na liwanag mula sa likuran. Isang itim at marangyang sasakyan ang mabilis na papalapit sa kanyang direksyon. Tumigil ito nang banayad ilang pulgada lamang mula sa kanya. Ang mga ilaw nito ay tumatagos sa manipis na ambon. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng sasakyan. Mula sa loob ng sasakyan, bumaba ang isang pamilyar na figura na may hawak na malaking payong. Nang tumama ang liwanag sa mukha ng matanda, nakilala ito ni Teresa. Si Attorney Mendoza, ang pinagkakatiwalaang abogado at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Bakas sa mga mata ng matanda ang labis na awa at lungkot habang nakatingin sa kaawa-awang kalagayan ng anak ng kanyang kumpadre. "Sumakay ka na, Teresa. Kanina pa kita pinagmamasdan mula sa malayo," malumanay na utos ng abogado. Walang imik na sumunod si Teresa. Hinahayaan ang sarili na balutin ng init sa loob ng sasakyan habang unti-unti silang lumalayo sa impyernong minsan niyang tinawag na tahanan. Mahaba at tahimik ang naging biyahe. Huminto ang sasakyan sa isang lumang bahay bakasyonan sa probinsya, ang lugar kung saan madalas silang magtago ng kanyang ama noong bata pa siya upang takasan ang ingay ng syudad. Pagkapasok nila sa loob, amoy ng lumang kahoy at alikabok ang sumalubong sa kanila, ngunit nagbibigay ito ng kakaibang ginhawa sa nanlalamig na sistema ni Teresa. Pinaupo siya ni Attorney Mendoza sa isang lumang sofa at inabutan ng isang tuyong tuwalya. Matapos nito, inilapag ng abogado sa ibabaw ng mesa ang isang inukit na kahong kahoy. 10 taon na ang nakalilipas nang ibigay sa akin ni Don Roberto ang kahong ito. Panimula ng matanda, ang boses nito ay may bahid ng pangungulila. Ang mahigpit niyang bilin, bubuksan ko lamang daw ito at ibibigay sa iyo sa araw na saktan ka at paluhain ni Marco. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa nang haplusin niya ang takip ng kahon. Binuksan niya ito
At ang unang tumambad sa kanya ay isang kupas na polo shirt. Kinuha niya ito at idinikit sa kanyang mukha. Tila huminto ang oras ng muling masamyo ni Teresa ang pamilyar na amoy ng lumang pabango at tabako ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, bumigay ang lahat ng pader na itinayo niya sa kanyang puso. Humagulgol si Teresa. Ibinubuhos ang lahat ng sakit, pangungulila at pagsisisi sa dibdib ng damit na tila yakap-yakap pa rin siya ng kanyang haligi. Hinayaan lamang siya ni Attorney Mendoza na ilabas ang lahat ng luhang matagal niyang pinigilan. Nang humupa ang kanyang pag-iyak, napansin niya ang isang nakatuping liham na may sulat kamay ni Don Roberto. Binasa niya ito ng tahimik. Ang bawat salita ay puno ng pagmamahal. Nakasaad doon na mamam mo. Na alam ng kanyang ama ang tunay na kulay ni Marco, ang labis nitong ambisyon at kasakiman. Ngunit dahil nakita nitong labis na nagmamahal si Teresa, hinayaan nitong matuto ang anak sa sarili nitong mga pagkakamali. Subalit, hindi siya papayag na maiwang walang kalaban-laban ang kanyang prinsesa. Kinuha ni Attorney Mendoza ang isang makapal na dokumento mula sa ilalim ng kahon. Ito ang tunay na huling habilin ng iyong ama, Teresa. Ang tinatawag naming kamatayan ng dragon, paliwanag ng abogado na ang boses ay nagiging formal. Lahat ng kapangyarihan, titulo at posisyon na hawak ni Marco ngayon ay isa lamang proxy o pansamantalang pag-aari. May isang malinaw na kondisyon si Don Roberto. Sa sandaling magtaksil si Marco, maghain ng paghihiwalay o patunayang hindi mo kayang pamahalaan ang kumpanya na siyang ginawa niya ngayong gabi. Ang lahat ng kapangyarihan ay automatikong mababawi at babalik sa iyo ng buong buo. Tila pinunasan ng malamig na tubig ang diwa ni Teresa. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang matalim at tahimik na determinasyon. Hindi na siya ang babaeng nakalugmok sa putikan. Ngunit may isang problema, patuloy ni Attorney Mendoza. Upang maisakatuparan ang probisyong ito, nang hindi nakikialam ang mga bayarang huwes ni Marco, kailangan natin ng isang tiyak at hindi mapapasubali ang ebidensya ng kanyang pagtataksil na direktang isusumite sa Korte Suprema. Isang susi na magpapatunay na matagal na nilang pinaplano ito ni Isabel bago pa man mangyari ang eskandalo ngayong gabi. Napaisip si Teresa. Ano ang susi ngayon at saan niya ito kukunin? Gayong pinalayas na siya at wala nang kakampi sa loob ng kumpanya. Matapos magpaalam ni Attorney Mendoza upang asikasuhin ang mga paunang papeles sa Maynila, naiwan si Teresa sa loob ng tahimik na bahay. Nakatayo siya sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang pagtila ng ulan, nararamdaman ang pagbangon ng isang bagong lakas sa kanyang pagkatao. Subalit ang nakakabinging katahimikan ng gabi ay biglang binasag ng isang malakas, marahas, at sunod-sunod na paghampas sa pintuan ng lumang bahay. Tila may naispilit na pumasok. Sino ang makakaalam na narito siya sa ganito kalayong lugar, sa gitna ng madaling araw? Ang marahas na paghampas sa pintuang kahoy ay tila nagpabagsak sa mga natitirang harang ng takot sa puso ni Teresa. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan, pinipigilan ang sariling paghinga. Sa likod ng manipis na kahoy, narinig niya ang magagaspang na boses ng mga lalaking nagmumura at nagbabanta. Nasaan ang asawa ng walang hiyang si Marco? Bulyaw ng isang lalaki. Ang boses nito ay punong-puno ng galit. Kailangang magbayad ng hayop na yon sa utang niya sa kasino. Kung hindi niya ilalabas ang 200,000,000 natalo niya, pamilya niya ang pagbabayarin natin. Nanlaki ang mga mata ni Teresa at napahawak siya sa kanyang bibig. Pagsusugal. Isang napakalaking sikreto na nagawang itago ni Marco sa loob ng mahabang panahon. Ang lalaking laging nagmamalaki na siya ang perpektong haligigang tahanan at nagmamaliit kay Teresa ay isa palang irresponsableng sugarol na unti-unting inuubos
ang kaba ng kanilang kumpanya. Nang maramdaman ng mga lalaki na walang tao sa loob, umalis sila, lulan ng kanilang maiingay na motorsiklo. Iniwan si Teresa sa gitna ng isang mapait na realisasyon. Hindi lamang pamilya ang sinira ni Marco. Nilulustay rin nito ang pawis at dugo ng kanyang ama. Lumipas ang ilang araw. Upang hindi matukoy ng mga tauhan ni Marco o ng mga sindikatong naghahanap ng pambayad utang, itinago ni Teresa ang kanyang tunay na pagkatao. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang maliit na panaderya sa bayan. Malayo ito sa malambot na kama at malamig na aircon ng kanyang mansyon. Ngunit sa bawat pagmamasa niya ng arena at sa bawat paglanghap niya ng amoy ng mainit na tinapay mula sa pugon, naramdaman niya ang isang kakaibang uri ng paghihilom. Ang init ng pugon ay tila tumutunaw sa yelo ng kanyang nakaraan. Dito, walang nanghuhusga sa kanya. Dito, hindi siya isang pabigat na asawa o isang baliw. Siya ay isang simpleng babaeng kayang buhayin ang sarili gamit ang sariling mga kamay. Isang hapon, pagkatapos makuha ang kanyang unang sahod, naglakad si Teresa patungo sa isang maliit na kapehan sa kanto. Umorder siya ng isang simpleng kape. Nang dumampi ang mainit na tasa sa kanyang mga palad, napangiti siya. Wala itong halong mamahaling gatas o asukal mula sa ibang bansa. Ngunit para kay Teresa, ito ang pinakamasarap na kape na natikman niya sa buong buhay niya dahil binili niya ito mula sa sarili niyang pawis at walang sino man ang nanumbat sa kanya. Tumingala siya sa langit at hinayaan ang mainit na sikat ng araw na yakapin ang kanyang mukha. Buhay pa siya at kayang-kaya niyang bumangon. Mula sa payapang sikat ng araw sa probinsya, ang eksena ay napalitan ng malamig at artipisyal na ilaw ng isang eksklusibong fine dining restaurant sa Maynila. Nagklink ang mamahaling mga baso ng champagne ni Marco at Isabel, nagdiriwang sa kanilang panandaliang tagumpay. "You deserve this, babe," malambing na wika ni Isabel habang hinahaplos ang kamay ni Marco sa ibabaw ng mesa. "Ang tagal mong nagtiis sa baliw na yon. Ngayon, malaya ka na at hawak na natin ang buong kumpanya." Ngumisi si Marco, puno ng kayabangan. Wala na siyang magagawa. "Ako na ang legal na tagapamahala." "But we need more liquid cash, Isabel. May mga personal na bayarin akong kailangang asikasuhin." Anya, pilit itinatago ang kaba tungkol sa kanyang mga utang sa kasino. Dito na unti-unting isinagawa ni Isabel ang kanyang maitim na plano. "About that mega project in the South, we need to move the company funds now. Bakit hindi natin isangla ang main headquarters? Apply for a massive bank loan using the building as collateral. Kapag nagsucceed ang project ko, dodoble ang pera natin." Nag-alinlangan ng bahagya si Marco. Alam niyang ang gusali ang puso ng pangarap ni Don Roberto. Ngunit dahil sa bulag na tiwala at pangangailangan sa pera, tumango siya. "Gawin mo ang mga papeles bukas. Pipirmahan ko." Nang magpaalam si Marco upang magpunta sa banyo, agad na nagbago ang anyo ni Isabel. Nawala ang matamis na ngiti at napalitan ito ng isang mapanlinlang na ekspresyon. Kumuha siya ng isang lumang cellphone mula sa kanyang bag at mabilis na nag-dial ng numero. Oo, kinagat na niya ang pain, pabulong na sabi ni Isabel sa kabilang linya. Palilinga-linga upang masigurong walang nakakarinig. "Malapit na nating makuha ang lahat. Ihanda mo na ang offshore accounts natin." Sa kabilang dako, sa loob ng maliit at madilim na kwarto sa itaas ng panaderya, tahimik na nakaupo si Teresa. Hawak niya ang isang lumang laptop at isang earpiece. Bago pa man mangyari ang eskandalo, matagal na siyang may kutob sa mga kinikilos ng asawa, dahilan upang palihim siyang magpalagay ng isang micro-recording device sa loob ng mamahaling Rolex na niregalo niya rito. Noon, natatakot siyang pakinggan ang katotohanan. Ngunit ngayon, handa na siya. Isinuot niya ang earpiece. Pumasok ang mga malilinaw na boses mula sa restaurant. Ang plano nilang isangla ang gusali ng kanyang ama. At higit sa lahat, ang palihim na tawag ni Isabel sa isang hindi kilalang kasabwat.
Unti-unting naikuyom ni Teresa ang kanyang mga kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ang galit ay nag-aapoy sa kanyang mga ugat, ngunit hindi na ito galit na walang direksyon. Isa na itong malamig at kalkuladong plano. Hindi niya hahayaang sirain ng mga linta ang pinaghirapan ng kanyang pamilya. Isang pamilyar na boses ang patuloy na umaalingaw-ngaw mula sa earpiece. Nakabukas ang maliit na radyo sa sulok ng kwarto ni Teresa, ngunit ang tanging naririnig niya ay ang matatalim na salitang nagmumula sa kanyang earpiece. Ang boses ng kanyang asawa at ng kanyang biyenan ay tila mga laso na dahan-dahang pumapasok sa kanyang sistema. Ano na ang balita sa lupa sa probinsya, Marco? Narinig niyang tanong ni Doña Carmen. Ang tinutukoy ng matanda ay ang Memorial Park kung saan nakahimlay ang mga labi ni Don Roberto. Isang sagradong lugar para kay Teresa. Huwag kayong mag-alala, ma. Naasikaso ko na ang mga dokumento. Sayang ang pwesto na yon. Malaking pera ang kikitain natin kapag naibenta natin ang lupa sa mga developer. Wala nang magagawa ang asawa ko dahil sa papel, patay na ang ama niya, at siya naman ay baliw sa paningin ng batas. Sagot ni Marco na may kasamang nakakasuyang tawa. Napatayo si Teresa mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang dibdib ay nagbabaga sa matinding galit. Hindi lamang siya ang binaboy ng mga ito, maging ang katahimikan ng kanyang yumaong ama ay nais nilang lapastanganin dahil sa pera. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan, isang matinding bugso ng emosyon na nais niyang isigaw. Ngunit pinilit niyang manatiling tahimik. Kailangan niyang maging matatag. Kinabukasan, sa loob ng nakakalunod na lamig ng boardroom ng kumpanya, tila isang hari si Marco habang nakaupo sa gitna. Inilapag niya ng malakas ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa na lumikha ng isang nakakabiglang tunog na bumasag sa katahimikan ng silid. Kailangan nating pirmahan ang loan na ito ngayon din? Anya sa mga miyembro ng board na halata ang pag-aalinlangan. Ang gusaling ito ang magiging garantiya natin para sa Southern Project ni Isabel. Sino ang hindi papayag? Tandaan ninyo, ako ang may hawak ng kapangyarihan dito. Sa isang lihim na pakikipagtagpo sa isang lumang simbahan, muling nagkita sina Teresa at Attorney Mendoza. Malungkot ang mukha ng abogado habang iniabot ang ilang dokumento. Teresa, may mas malala pa tayong natuklasan. Hindi lang nila sinusubukang ibenta ang lupa ng ama mo. Sinisimulan na rin nilang palisipikahin ang iyong lagda sa mga bank loans upang makuha ang mga personal mong ipon na iniwan ni Don Roberto. Ginagamit nila ang iyong kondisyon upang palabasing ikaw ang nag-uutos nito. Hindi nagtagal, lumapit ang isang lalaking naka-jacket at may dalang sobre. Siya ang thumb 2 na kinuha ni Attorney Mendoza. Inilabas niya ang mga litratong kinuha niya mula sa labas ng isang mamahaling hotel. Nanliit ang mga mata ni Teresa nang makita niya si Isabel na masayang nakikipag-usap sa isang lalaking pamilyar sa kanya. Siya si Javier, ang pinakamahigpit na kalaban ng kumpanya ng kanyang ama sa negosyo. Hindi lang siya asawa mo ang niloloko, senyora, bulong ng tamto. Mukhang may sariling plano si Isabel na ubusin ang yaman ni Marco at ibigay ito sa kalaban niyo. Bumalik si Teresa sa kanyang tinutuluyan na may mabigat na pakiramdam. Nakita niya sa sulok ang isang lumang maleta na dala niya noong gabi ng kanyang pag-alis. Sa loob nito ay ang kanyang puting damit pangkasal na itinatago niya bilang alaala ng isang pangakong matagal nang napako. Kinuha niya ang isang matalim na gunting. Dahan-dahan niyang itinapat ang gunting sa mamahaling tela. Sa bawat pagbaon ng talim at sa bawat tunog ng pagkapunit ng tela, tila may isang bahagi ng kanyang sakit ang sumasama sa mga pira-pirasong basahan. Hindi niya ito ginagawa dahil sa galit lamang. Ginagawa niya ito upang palayain ang sarili. Ang dating simbolo ng kanyang pagkamartir ay ginamit niya ngayon upang linisin ang maruming sahig ng kanyang silid. Isang panibagong simula, isang paglilinis ng kanyang nakaraan. Isang gabi, habang naglilinis sa panaderya, napatingin si Teresa sa telebisyong nakasabit sa dingding.
Isang live news report ang lumabas. Kitang-kita ang rurok ng kayabangan ni Marco habang nakangiti sa harap ng mga kamera, hawak ang gintong ballpen habang pinipirmahan ang loan contract na nagkakahalaga ng bilyong piso. Katabi niya si Isabel na tila isang reynang nagwagi. Tinitigan ni Teresa ang mukha ng kanyang asawa sa screen. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kahit anong bakas ng pagmamahal o sakit. Tanging isang malamig na katiyakan ang nananatili. Pirmahan mo ang sarili mong kamatayan, Marco. Pabulong na sabi ni Teresa sa hangin. Habang ang anino ng kanyang nangiti ay dahan-dahang naglalaho sa dilim. Hindi alam ni Marco, ngunit sa bawat patak ng tinta mula sa kanyang ballpen, unti-unti na ring nasusulat ang katapusan ng kanyang imperyong gawa sa kasinungalingan. Sino nga ba ang tunay na nagmamay-ari ng huling halakhak? Hindi ka pa rin ba natauhan, Teresa? Hanggang kailan mo ba papairalin ang katigasan ng ulo mo sa mga bagay na hindi mo na naman mapapakinabangan? Ang malamig na tinig na yon ni Marco ay tila isang maruming hangin na pumasok sa loob ng maliit at mabangong panaderya. Nakatayo siya sa tapat ng pinto, suot ang kanyang mamahaling Amerikana na tila hiyang-hiya sa alikabok ng probinsya. Hindi makapaniwala si Teresa na magagawa pa rin siyang tuntunin ng lalaking ito sa ganito kalayong lugar. Hindi upang humingi ng tawad, kundi upang muling kuhanin ang huling natitira sa kanya. Dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang tray ng mga bagong lutong pandesal. Nararamdaman niya ang init ng tinapay na humahaplos sa kanyang mga palad. Isang init na mas totoo kaysa sa anumang yakap na ibinigay sa kanya ni Marco sa loob ng 10 taon. Inayos niya ang kanyang apron at tinitigan ng asawa. Sa mga mata ni Marco, nakikita pa rin niya ang parehong paghamak, ang parehong pagtingin sa kanya bilang isang kasangkapan na madaling manipulahin. Teresa, look at you! Nagtatrabaho ka sa isang hamak na panaderya habang pwede ka namang mamuhay ng marangya kung pipirmahan mo lang ang dokumentong ito para sa lupa ng tatay mo, patuloy ni Marco habang lumalapit sa mesa. Alam mo naman na stress na ako sa kumpanya. Kung hindi ka naging pasaway, hindi sana tayo aabot sa ganito. Ginagawa ko lang naman ito para sa kapakanan nating lahat. Huminga ng malalim si Teresa. Sa pagkakataong ito, hindi siya umiyak, hindi siya nanginig. Sa halip, lumapit siya at kumuha ng siwa ng isang tasa ng mainit na tsaa upang isilbi sa asawa. Sa paglapit niya, napansin niya ang isang maliit, ngunit matingkad na mantsa ng kulay rosas na lipstick sa puting kwelyo ni Marco. Isang mantsa na pagmamay-ari ni Isabel. Dati, ang makita ang ganoong bakas ay sapat na upang durugin ang kanyang puso at mawalan siya ng bait sa selos. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang mantsang iyon, tanging pagkasuka at awa ang nararamdaman niya. Nakaramdam siya ng isang kakaibang ginhawa. Ang huling hibla ng pagmamahal na nagtatali sa kanya kay Marco ay tuluyan ng naputol, gaya ng isang sinulid na hinulog sa apoy. Talaga, Marco? Para sa atin ba talaga ito? O para sa mga utang mo sa kasino na hindi mo mabayaran? Malumanay na tanong ni Teresa habang dahan-dahang inilalapag ang tasa sa harap ng asawa. Ang tunog ng porselana sa kahoy na mesa ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng kanyang sariling laro. Natigilan si Marco, ngunit mabilis na nakabawi. Wala kang alam sa mga sinasabi mo. Nilulason lang ng abogado mo ang utak mo. Sinasabi ko sa'yo, pirmahan mo na ito habang mabait pa ako. Ayaw mo namang tuluyan kitang ipakulong sa mental hospital, di ba? Tumingin si Teresa sa malayo, nagkukunwaring nag-iisip at natatakot. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan at yumuko. Ginagaya ang kilos ng isang sunod-sunuran at martir na asawa na matagal na niyang kinalimutan. Sige, Marco. Pag-iisipan ko. Siguro tama ka. Baka kailangan ko lang ng kaunting panahon para tanggapin na wala na si Papa. Iiwan mo ba dito ang mga papel? Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marco.
Akala niya ay nagtagumpay na naman siya sa kanyang pagmamanipula. Iyan ang asawa ko. Alam ko namang hindi mo ako matitiis, Teresa. Basta tandaan mo, kailangan ko ang pirma mo. Bukas na bukas din. Uminom si Marco mula sa tasa ng tsaa na ibinigay ni Teresa. Kampanteng-kampante siya habang nagpapaliwanag kung paano niya ililigtas ang kumpanya gamit ang lupa ni Don Roberto. Hindi niya alam, bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ang pag-amin niya na pinipeke niya ang ilang dokumento para mapabilis ang proseso. Ang pagmamayabang niya sa mga illegal niyang transaksyon ay malinaw na naririnig at naitatala. Nang matapos si Marco, tumayo na siya at tinapik ang balikat ni Teresa. Isang kilos na tila pagtrato sa isang alagang hayop na sumunod sa utos. I'll see you tomorrow, Teresa. Don't disappoint me. Pinanood ni Teresa ang pag-alis ng asawa hanggang sa mawala ang ingay ng makina ng sasakyan nito sa kalayuan. Nang mabalot muli ng katahimikan ng panaderya, dahan-dahan niyang inalis ang isang maliit na digital voice recorder na nakatago sa ilalim ng tray ng tsa, direkta sa tapat ng inupuan ni Marco. Inilapit niya ang recorder sa kanyang tainga at pinakinggan ang malinaw na boses ni Marco na nag-aamin ng kanyang mga krimen at panloloko. Walang emosyon sa mukha ni Teresa habang pinapatay ang device. Ang bawat salita ni Marco ay magiging pako sa kabaong ng kanyang sariling imperyo. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang naniningil. At bukas, ang tanging pirma na ibibigay niya ay ang pirma na tatapos sa kaligayahan ng mga taong nagtapon sa kanya sa puntikan. Nagliliyab sa gara ang buong sala ng mansyon, ngunit ang liwanag ng mga aranya ay tila nagpapakita lamang ng kadiliman ng mga taong naroroon. Maririnig ang marahang pagtama ng mga basong kristal at ang tawa ng mga taong nagdiriwang sa isang tagumpay na nakaw mula sa luha ng iba. Si Doña Carmen ay prenteng nakaupo sa paboritong silya ni Teresa. Suot ang kwintas na perlas na kanyang kinuha sa manugang noong gabi ng anibersaryo. Hinahaplos niya ang bawat butil ng perlas habang nakatingin sa salamin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng kasakiman. Sa wakas, Marco, nalinis na rin ang pamamahay na ito mula sa amoy ng malas. Ngayong wala na ang babaeng yon, pakiramdam ko ay humaba ang buhay ko, wika ng matanda, habang tinutungga ang mamahaling wine. Sa kabilang dako ng sala, nakatayo si Isabel habang pinagmamasdan ang mga bagong kagamitan na ipinabili niya kay Marco. Bawat gamit na may alaala ni Teresa ay ipinatapon niya sa labas at pinalitan ng mga modernong kasangkapan na walang kaluluwa. Naglalakad siya ng may labis na kapalaluan, tila ba siya na ang bagong reyna ng tahanan. Kapag lumalapit ang mga kasambahay upang magsilbi, hindi siya nagdadalawang isip na sigawan ang mga ito sa maliliit na pagkakamali. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, hindi magkamayaw si Marco sa pagpirma ng mga bagong transaksyon. Dumating ang abiso mula sa bangko na ang bilyong-pisong loan ay handa na para sa huling paglalabas ng pondo. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa. Inisip niya ang mga sasakyan, lupain, at kapangyarihang malapit na niyang makamit. Sa sobrang tuwa, hindi niya napansin ang pagtapon ng kaunting wine sa ibabaw ng mahahalagang dokumento. Hinayaan niya lamang ito at tumawa ng malakas. Tila ba ang pera ay hindi na kailanman mauubos. Ngunit sa likod ng masayang mukha ni Isabel ay may isang lihim na pagkilos. Habang abala si Marco sa kanyang mga pangarap, dahan-dahang binuksan ni Isabel ang kanyang laptop sa isang madilim na sulok ng kwarto. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumitipa sa keyboard. Hindi niya inililipat ang pondo para sa Southern Project na ipinangako niya kay Marco. Sa halip, unti-unti niyang idinadaan ang pera sa mga pekeng kumpanya patungo sa isang offshore account na siya lamang ang may alam. Tinitigan ni Isabel ang screen ng laptop. Ang liwanag nito ay nagpapakita ng isang mapanuring ngiti sa kanyang mukha. Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong gumamit ng tao, Marco?
Salamat sa mga utang mo. Dahil sa'yo, magiging malaya na ako. Pabulong niyang sabi sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan at ingay sa mansyon, isang maliit at tahimik na tagpo ang naganap sa kusina. Isang lumang kasambahay, si Aling Maria, ang palihim na nagtatago ng isang maliit na kwadro sa loob ng kanyang apron. Ito ang litrato ni Teresa noong siya ay bata pa, kasama ang kanyang ama. Sinubukan itong sunugin ni Isabel kaninang umaga, ngunit mabilis itong nailigtas ng matanda. Hinaplos ni Aling Maria ang mukha ni Teresa sa litrato at tahimik na nanalangin. Magtiis ka lang anak, alam kong babalik ka para bawiin ang sayo. Bulong ng matanda habang itinatago ang litrato sa ilalim ng kanyang higaan. Sa isang maliit at madilim na opisina sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Teresa kasama si Attorney Mendoza. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa isang lampara sa mesa. Hawak ni Teresa ang isang cellphone, naghihintay ng isang mahalagang tawag. Maya-maya ay naramdaman niya ang marahang panginginig ng telepono sa ibabaw ng lamesa. Sinagot niya ito agad. Hello, Mr. Santos? Bati ni Teresa sa malumanay, ngunit seryosong tono. Si Mr. Santos ang manager ng pangunahing bangko na pinagkakautangan ni Marco at isa siya sa mga taong tinulungan ni Don Roberto nung nagsisimula pa lamang ito. Tapos na po, senyora. Nakagat na nila ang pain, ulat ni Mr. Santos mula sa kabilang linya. Nagamit na nila ang lahat ng ari-arian bilang kolateral at naisagawa na ang unang pag-transfer ng pondo. Sa oras na mapatunayan ang ilegal na paglilipat ng pera ni Isabel, automatikong magsasara ang lahat ng pintuan para sa kanila. Ibinaba ni Teresa ang telepono. Tumingin siya sa bintana kung saan makikita ang malawak na syudad at ang mga ilaw na kumakatawan sa mga taong nabubuhay sa kasinungalingan. Wala siyang naramdamang kaba, tanging isang malamig na kapayapaan. Ang mansyong puno ng hiyawan at selebrasyon ay tila isang magandang kastilyong yari sa buhangin. Isang malakas na ihip lamang ng hangin at ang lahat ng ito ay guguho. Sino kaya sa mga taong nasa loob ng mansyon ang unang makakapansin salamat ng kanilang mga pangarap? Tumayo si Teresa sa harap ng puntod ng kanyang ama, habang ang marahang ihip ng hangin ay nagpapagalaw sa mga dahon ng malalaking puno sa paligid. Ang amoy ng sariwang bulaklak at ang usok mula sa mga kandila ay tila nagdadala sa kanya pabalik sa mga panahong protektado pa siya ng mga bisig ni Don Roberto. Hinaplos niya ang malamig na marmol ng lapida, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang tumulong luha sa kanyang mga mata. Papa, patawad dahil naging mahina ako. Patawad dahil hinayaan kong babuyin nila ang pangalang binuo mo. Pabulong niyang sabi. Ang boses ay kasing lamig ng simoy ng madaling araw. Ngunit tapos na ang panahon ng pagluluksa. Ngayon, kukunin ko na ang lahat ng kinuha nila sa atin. Matapos ang kanyang pagbisita sa sementeryo, nagtungo si Teresa sa isang eksklusibong salon sa gitna ng syudad. Sa loob ng 10 taon, hinayaan niyang humaba ang kanyang buhok nang walang ayos dahil iyon ang gusto ni Marco. Isang asawang mukhang simple at madaling pasunurin. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang refleksyon sa malaking salamin, isang bagong babae ang nais niyang isilang. Gupitin niyo lahat. Maikli niyang utos sa nanginginig na stylist. Ang tunog ng matatalim na gunting na dumadaan sa bawat hibla ng kanyang buhok ay tila musika sa kanyang pakinig. Bawat pulgada ng buhok na nahuhulog sa sahig ay kumakatawan sa bawat taon ng kanyang pagtitiis at pagiging martir. Nang matapos ang ayos, isang maikli, matapang at modernong gupit ang bumagay sa kanyang matangos na ilong at matatalim na mga mata. Hindi pa doon nagtapos ang kanyang pagbabago. Pumasok siya sa isang mamahaling butik at pinili ang isang disenyo na hindi niya kailanman naisip na isuot noon. Isang power suit na kulay pula, matingkad, nag-aapoy, at sumisimbolo sa dugo at tagumpay. Nang isuot niya ito, tila nagkaroon ng kuryente sa kanyang mga ugat.
Tiningnan niya ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Hindi na niya nakikita ang matandang bersyon ng kanyang sarili na laging nakayuko. Ang babaeng nakatayo ngayon ay isang reynang handang bawiin ang kanyang trono. Charing, ang ganda niyo po, ma'am. Thought Len ng stylist na hindi mapigilang humanga. Napangiti si Teresa, ngunit hindi itong ngiting naghahanap ng papuri mula sa iba. Ito ay isang ngiti ng pagtanggap sa kanyang sariling lakas. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang maganda siya dahil sa sarili niyang paningin, hindi dahil sinabi iyon ng isang lalaki. Dumiretso si Teresa sa isang lihim na opisina na inihanda ni Attorney Mendoza. Pagpasok niya, tumayo ang lahat ng mga staff at mga abogado. Ang tunog ng kanyang mga takong na tumatama sa makintab na sahig ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Naupo si Teresa sa dulo ng mahabang mesa, ang posisyong nararapat para sa isang pinuno. Nakahanda na ba ang lahat? Tanong niya kay Attorney Mendoza. Inilatag ng abogado ang isang makapal na folder sa harap niya. Opo, Senyora. Ang kamatayan ng Dragon Claws ay naisumite na natin ng palihim sa mga tamang sangay ng gobyerno. Hinihintay na lamang natin ang huling pirma mula sa iyo upang tuluyang ma-freeze ang lahat ng kanilang assets, paliwanag ni Mendoza. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Kinuha ni Teresa ang isang gintong ballpen, ang mismong ballpen na ginamit ng kanyang ama noong itatag ang kumpanya. Sa bawat hagod ng kanyang pirma sa mga dokumento, tila nararamdaman niya ang gabay ng kanyang ama. Wala nang atrasan ito. Bawat pahina ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Gayunpaman, may isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Teresa sa ibabaw ng mesa. Isang pulang sobre na walang nakasulat na pangalan. Dahan-dahan niya itong binuksan at binasa ang nilalaman nito. Habang binabasa ang sulat, unti-unting kumunot ang kanyang noo at nagbago ang kanyang ekspresyon. Kahit si Attorney Mendoza ay napansin ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. May problema po ba, Senyora? Tanong ng abogado. Hindi sumagot si Teresa. Itinago niya ang sulat sa loob ng kanyang bag at tumayo. Bago pa man makasagot si Teresa, biglang bumukas ang pinto ng opisina at humahangos na pumasok ang kanyang batang assistant. Ma'am, may ulat na mula sa bangko. Isinasagawa na ang pag-freeze sa lahat ng accounts ni Marco at Isabel. Ngayon na po ang simula. Tumingin si Teresa sa malawak na bintana ng opisina kung saan makikita ang gusali ng kanilang kumpanya mula sa malayo. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang pulang Amerikana, dahilan upang magmukha siyang isang nagbabagang apoy sa gitna ng lungsod. Magsimula na tayo, sabi ni Teresa, habang ang tunog ng kanyang gotjay ay muling umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, kampanteng nakasandal si Marco sa kanyang upuang gawa sa tunay na balat ng baka. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling scotch, ninanamnam ang bawat patak ng tagumpay na inaakala niyang sa kanya na habambuhay. Ngunit ang katahimikan ng silid ay biglang binasag ng malakas na pagbukas ng pinto. Pumasok ang kanyang sekretarya. Putla ang muka at nanginginig ang mga kamay. Sir, ang bangko po. Tumatawag sila. Ulat ng sekretarya. Halos hindi lumalabas ang boses sa tindi ng kaba. Ano ba yan? Sabihin mo maghintay sila. I'm busy. Mayabang na sagot ni Marco ni hindi man lang tiningnan ng empleyado. Ngunit nang mapansin niyang hindi umaalis ang babae, inis niyang hinablot ang telepono. Hello? Ano ba ang problema niyo? Mr. Guevara, ipinaalam po namin sa inyo na ang lahat ng personal at corporate accounts na nasa ilalim ng inyong pangalan ay pansamantalang naka-freeze simula pa kaninang 8:00 ng umaga. Paliwanag ng manager sa kabilang linya. Ito ay ayon sa isang utos mula sa korte dahil sa isang matinding kaso ng fraud at mismanagement. Tila binuhusan ng nagyayelong tubig si Marco. Unti-unting binitawan ng kanyang kamay ang baso ng scotch
na nahulog sa makapal na karpet at lumikha ng isang basang mantsa na tila isang itim na butas na lumalamon sa kanyang pangarap. Anong fraud? Anong freeze? Hindi niyo pwedeng gawin sa akin ito. Ako ang CEO. Sigaw niya, ngunit tanging katahimikan na lamang ang sumagot sa kabilang linya. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang mamahaling mall, masayang namimili si Doña Carmen. May dala siyang 3 bagong Hermes na bag at kasalukuyan siyang nasa tapat ng counter para sa isang set ng alahas na nagkakahalaga ng milyon-milyon. "I'll take this one too," maarte niyang sabi habang iniaabot ang kanyang gold card. Sinubukan ng cashier na iswipe ang card, ngunit lumabas ang kulay pulang liwanag sa screen. "Pasensya na po, ma'am, ngunit decline po ang inyong card," malumanay na sabi ng cashier. "What? Hindi pwedeng ma-decline ang card ko. Do you know who I am? I am Doña Carmen Guevara. Subukan mo ulit, baka sira lang ang machine nyo." Sigaw ng matanda, dahilan upang lumingon ang lahat ng mga tao sa loob ng butik. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang iba ay palihim na kumukuha ng video gamit ang kanilang mga cellphone. "Ma'am, wala po talagang pondo. Sinubukan na po namin sa 3 magkakaibang terminal." Sagot ng cashier, na ngayon ay mas matapang na dahil sa utos ng kanilang security manager. "Kailangan niyo pong isoli ang mga gamit na kinuha niyo." Namula sa tindi ng kahihiyan si Doña Carmen. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit habang pinapanood niyang kinukuha ng mga staff ang mga mamahaling bag mula sa kanyang tabi. Ang bawat mapanghusgang tingin mula sa mga tao sa mall ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pride. Habang nangyayari ang kaguluhang ito, si Isabel na naman ay nasa loob ng kanyang kwarto, pilit na tinatawagan ng kanyang contact para sa offshore accounts. "Bakit hindi ko ma-access ang portal? I need to transfer the money now." Bulyaw niya sa kanyang computer screen, ngunit tanging isang mensahe ang nakasulat. "Account under investigation. Access denied." Napaupo si Isabel sa kama. Ang kanyang puso ay naghahabulan sa tindi ng takot. Hindi ito maari. Sino ang may kakayahang gawin ito sa kanila? Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, muling bumalik ang eksena sa opisina ni Marco. Pumasok ang kanyang head of legal department, pawisan, at tila galing sa isang giyera. "Sir, may problema tayo. Isang malaking kaso ang isinampa laban sa inyo. Hindi lang ito tungkol sa pera. May lumabas na ebidensya ng pagpalsipika ng mga lagda at paggamit ng kumpanya para sa pansariling interes." "Sino ang nagdemanda? Sabihin mo sa akin." Galam ng galit na si Marco habang itinatapon ang mga gamit sa kanyang mesa. "Hindi ko po alam ang detalye, sir, pero may ulat na ang tunay na may-ari ng kumpanya ay narito na sa gusali. Humihingi siya ng isang emergency board meeting. Ngayon na po." Sagot ng abogado. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang tunay na may-ari? Imposible. Patay na si Don Roberto. Sino ang tinutukoy nila? Naririnig na ang tunog ng papalapit na mga yabag ng sapatos sa labas ng boardroom. Ang bawat tunog ay tila isang tibok ng puso na puno ng kaba para kay Marco. Bumukas ang malaking pinto ng boardroom at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng nagbabagang pulang Amerikana. Napatayo si Marco. Ang kanyang hininga ay tila nabaon sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang babaeng itinapon niya sa putikan, ang babaeng tinawag niyang baliw at walang kwenta, ay nakatayo ngayon sa harap niya. Matatag, maganda, at may dalang kapangyarihang sapat upang wasakin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. 9 na kabanata na, Marco. Malumanay ngunit nakakakilabot na, sabi ni Teresa, habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang shades. Tapos na ang pagtatago. Oras na para singilin ka sa lahat ng utang mo. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat opisyal na naroroon. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at kapansin-pansing paghinga ni Marco habang nakatitig sa babaeng nasa kanyang harapan. Ang dating Teresa na kilala niya, ang babaeng laging nakayuko, ang babaeng madaling paiyakin, ang babaeng sunod-sunuran, ay naglaho na.
Ang nakatayo ngayon ay isang estrangherong may suot na nagbabagang pulang suit na tila isang reynang nagbalik mula sa pagkakatapon. Teresa, anong, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Nauutal na tanong ni Marco habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Lumingon siya sa mga miyembro ng board, sinusubukang bawiin ang kanyang awtoridad. Pasensya na kayo mga kasama. Ang asawa ko ay hindi maayos ang lagay ng isip. Guards, bakit hinayaan niyo siyang makapasok? Ilabas niyo siya ngayon din. Ngunit walang sumagot sa kanyang utos. Ang dalawang gwardiya na nakatayo sa may pinto ay nanatiling estatwa. Ang kanilang mga mata ay nakatitig lamang sa kawalan. Walang lumapit kay Teresa, walang humawak sa kanya. Dahan-dahang naglakad si Teresa patungo sa dulo ng mahabang mesa. Ang bawat tunog ng kanyang got, giyay sa makintab na sahig, ay tila isang pagbilang ng huling sandali ni Mark. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng kapangyarihan na noon lamang nila nakita. Inihawi ni Teresa ang silya sa dulo ng mesa. Ang silya na dating inuupuan ng kanyang ama, si Don Roberto. Bago siya umupo, dahan-dahan niyang hinaplos ang sandalan ng silya, dinarama ang ukit ng kahoy na tila ba kinakausap niya ang espiritu ng kanyang haligi. Ito ang upuang pilit na kinamkam ni Marco. Ngunit ngayon ay bumalik na sa tunay na nagmamay-ari. Upo, Marco. Hindi pa ako tapos magsalita. Malumanay na utos ni Teresa. Ang kanyang tinig ay hindi malakas. Ngunit may sapat itong bigat upang mapaupo si Marco sa kanyang silya nang hindi namamalayan. Baliw ka na talaga. Wala kang karapatang utusan ako sa sarili kong kumpanya. Bulyaw ni Marco habang hinahampas ang mesa. Ang kanyang mukha ay namumula na sa tindi ng galit at kahihiyan sa harap ng kanyang mga kasamahan sa negosyo. Ako ang legal na CEO. Ako ang kinikilala ng batas. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Teresa. Inilabas niya ang kanyang shades at dahan-dahang inilapag ito sa ibabaw ng mesa. Iyan ang akala mo, Marco. Akala mo ay nakuha mo na ang lahat dahil sa mga kasinungalingan mo. Akala mo ay tuluyan mo na akong nabaon sa putikan noong gabi ng anibersaryo. Tumingin si Teresa sa paligid ng silid sa mga miyembro ng board na dati ay tumatalikod sa kanya kapag hinihingi niya ang tulong ng mga ito. Ngayong araw, ang kumpanyang ito ay hindi na pamumunuan ng isang linta. Ngayong araw, ang pamana ni Don Roberto ay babalik sa kanyang tunay na dugo. Mula sa likuran ni Teresa, pumasok si Attorney Mendoza na may dalang isang makapal na folder. Ang presensya ng matandang abogado ay tila isang huling hatol para kay Marco. Inilapag ni Mendoza ang mga dokumento sa tapat ni Marco na naglabas ng isang matunog na hudyat ng katapusan. Nasaan si Isabel, Marco? Tanong ni Teresa habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng asawa. Bakit wala siya rito para samahan ka sa iyong huling sandali bilang CEO? O baka naman abala na siya sa pagtakas kasama ang perang ninakaw niya sa iyo? Natigilan si Marco. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot habang mabilis na nililingon ang paligid na tila hinahanap ang babaeng nangako sa kanya ng habambuhay na tagumpay. Wala si Isabel. Ang opisina nito ay madilim at walang tao. Ang lahat ng kasinungalingang itinayo mo ay parang isang kastilyong yari sa buhangin, Marco. Patuloy ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng pait, ngunit may kalakip na tagumpay. At ngayon, dumating na ang alon na wawasak sa lahat ng ito. Tumayo si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na binubuksan ang folder na ibinigay ni Attorney Mendoza. Ang unang pahinang tumambad sa kanya ay ang huling habilin ni Don Roberto na may malaking tatak ng Korte Suprema. Iyan ang akala mo, Marco. Muling pag-uulit ni Attorney Mendoza habang iniayos ang kanyang salamin. Ngunit simula pa lamang ito ng iyong pagbagsak. Nanginginig ang mga kamay ni Marco
habang binubuklat ang bawat pahina ng dokumento. Ang bawat salitang nakasulat sa itim na tinta ay tila mga anay na unti-unting kinakain ang kanyang pagkatao. Sa pinakaunang pahina, nakatatak ang pamagat na ang kamatayan ng dragon, isang lihim na probisyon na binuo ni Don Roberto bago ito pumanaw. Basahin mo ng malakas, Marco. Gusto kong marinig mula sa sarili mong bibig ang katapusan ng iyong kasakiman. Malamig na utos ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Nakatitig ng diretso sa asawang tila isang basang sisiw sa harap ng madla. Napalunok si Marco. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Sa ilalim ng nasabing probisyon, nakasaad na ang lahat ng shares at kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ay may kalakip na kondisyon. Sa oras na mapatunayan ang kanyang pagtataksil sa asawa, ang pagtatangkang ipawalang bisa, ang kanilang kasal para sa pansariling interes, o ang anumang gawain na makakasira sa dangal ni Teresa, ang lahat ng ari-arian ay automatikong babalik sa kamay ng tunay na tagapagmana. Hindi ito totoo. Pineke niyo ang dokumentong ito, bulyaw ni Marco, habang pilit na pinupunit ang mga papel. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga tauhan ni Attorney Mendoza. Maaari mong punitin ang papel na yan, Marco, ngunit hindi mo mabubura ang katotohanan, sabi ni Attorney Mendoza habang inilalabas ang isang tablet. Isang video ang biglang nag-play sa malaking screen ng boardroom. Kitang-kita ang pakikipaghalikan ni Marco kay Isabel sa mismong gabi ng anibersaryo, kasunod ang audio recording ng kanilang plano na itapon si Teresa sa mental hospital upang makuha ang buong kumpanya. Napasinghap ang lahat ng mga miyembro ng board. Ang mga taong dati ay yumuyuko kay Marco ay ngayon ay tumitingin sa kanya ng may labis na pandidiri. Hindi pa doon nagtapos ang gabi ni Teresa. Inilapag niya sa mesa ang isa pang set ng mga dokumento. Hindi lang pagtataksilang kasalanan mo, Marco. Ito ang mga ebidensya ng pagpalsipika mo sa aking lagda sa mga loan contracts. Ginamit mo ang pangalan ko para kumuha ng bilyong piso para sa iyong mga utang sa kasino at para sa mga pekeng proyekto ni Isabel. Tila nawalan ng lakas ang mga binti ni Marco. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang marangyang Amerikana ay nabahiran na ng pawis at alikabok. Tumingin siya sa kanyang pulso, ang lugar kung saan dati ay nakasuot ang mamahaling Rolex na regalo ni Teresa. Ngunit dahil sa tindi ng kanyang pangangailangan sa pera para sa sugal, naisangla na niya ito noong nakaraang linggo. Ang tanging natira sa kanyang balat ay isang maputlang bakas na tila isang marka ng kanyang kawalan ng utang na loob. Parang awa mo na, Teresa. Naging asawa mo ako. Nagkamali lang ako. Pagmamakaawa ni Marco, habang sinusubukang abutin ang laylayan ng pulang Amerikana ni Teresa. Ngunit bago pa man siya makalapit, bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Pumasok ang 4 na opisyal ng pulisya, ang mga tunog ng kanilang mabibigat na sapatos ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang bawat hakbang nila ay tila isang huling hatol. Mr. Marco Guevara, you are under arrest for fraud, falsification of public documents, and grave coercion. Malamig na pahayag ng opisyal. Tumunog ang malamig at matigas na bakal ng pusa sa kamay habang ikinakabit ito sa mga pulso ni Marco. Ang tunog ng paglock ng pusa sa kamay ay tila huling tuldok sa kwento ng kanyang kapangyarihan. Habang hinihila siya palabas ng mga pulis, huminto si Teresa sa kanyang harapan. Dahan-dahan siyang yumuko at bumulong sa tainga ng asawa. Tinawag mo akong baliw, Marco. Ngunit ang tunay na baliw ay ang taong nanira ng sarili niyang buhay para sa isang pangarap na hiram lamang. Nang makaalis ang mga pulis kasama ang naghihiiyaw at nagmamakaawang si Marco, muling bumalik ang katahimikan sa silid. Tumingin si Teresa sa mga miyembro ng board na ngayon ay nakatayo at naghihintay ng kanyang utos. May isang malaking problema pa tayo, senyora, pabulong na sabi ni Attorney Mendoza. Ang bilyong pisong utang na iniwan ni Marco. Ang bangko ay maniningil na bukas. Kung hindi natin ito mababayaran, ang gusaling ito ay tuluyan ng mawawala sa atin.
Tumingin si Teresa sa labas ng bintana, kung saan ang anino ng gabi ay unti-unti nang lumalamon sa lungsod. Sa kabila ng tagumpay, ang pinakamalaking pagsubok ay kasisimula pa lamang. Mabilis na nag-iimpake si Isabel sa loob ng kanyang madilim na opisina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinisiksik ang mga alahas at pera sa loob ng kanyang designer bag. Maririnig sa labas ang ingay ng mga pulis at ang sigaw ni Marco na dinadala na palayo, ngunit wala siyang pakialam. Para kay Isabel, ang tanging mahalaga ay ang kanyang kaligtasan at ang ₱1,000,000 ninakaw niya mula sa kumpanya. Akala mo ba ay mahuhuli mo ako, Teresa? Masyado kang mabagal, pabulong niyang sabi habang mabilis na lumalabas sa likurang pinto ng gusali. Ngunit pagdating niya sa parking lot, hinarangan siya ng 2 malalaking lalaking nakasuit. Sa likod nila, dahan-dahang bumukas ang pinto ng isang sasakyan at lumabas si Teresa. Ang pulang Amerikana ni Teresa ay tila isang babala sa gitna ng kadiliman ng gabi. Agad na nagbago ang anyo ni Isabel. Mabilis siyang lumuhod sa harap ni Teresa. Ang mga luha ng pagkukunwari ay muling umagos sa kanyang mga pisngi. Ate Teresa, patawarin niyo po ako. Pinilit lang ako ni Marco. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng ito. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Hinding-hindi ko kayo magagawang saktan ng kusa. Tinitigan lamang siya ni Teresa nang may labis na pagkasuklam. Dahan-dahang lumapit si Teresa at hinawakan ang baba ni Isabel. Pinipilit itong tumingin sa kanyang mga mata. Utang na loob, Isabel. Iyan ang paborito mong salita, di ba? Ngunit ang mga taong tulad mo ay walang alam sa tunay na kahulugan yon. Malumanay na sabi ni Teresa. Ang perang inaasahan mong nasa offshore account mo, wala na yon. Pinigilan na ng bangko ang transfer bago pa man ito makarating sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Mabilis niyang binuksan ang kanyang cellphone upang i-check ang kanyang account. Ngunit tanging isang pulang error message ang lumitaw. Ang ₱1,000,000 inaakala niyang magliligtas sa kanya ay naglaho na parang bula. Sa kabilang bahagi ng gusali, sa loob ng isang patrol car, nagwawala si Marco habang nakatingin kay Isabel mula sa malayo. Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang nagturo sa akin na magnakaw. Walang hiya ka, Isabel. Sigaw ni Marco habang hinahampas ang bintana ng sasakyan. Nagmumurahan sila, nagsisihan at naglalabasan ng baho sa harap ng mga pulis. Ang dating perpektong magkasintahan ay ngayon ay magkaaway na handang pumatay sa isa't isa para lamang makaiwas sa parusa. Habang nangyayari ang kaguluhang ito, si Doña Carmen naman ay pilit na itinataboy ng mga sheriff mula sa mansyon. Ang mga mamahaling gamit na kanyang ipinagmamalaki ay isa-isang inilalabas at nilalagyan ng selyo ng korte. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Sa akin ang bahay na ito. Tili ng matanda habang nakaupo sa semento sa labas ng gate. Bit-bit ang isang plastik ng mga gamit na natira sa kanya. Ang mga kapitbahay na dati niyang minamaliit ay ngayon ay nakadungaw sa kanilang mga bintana. Pinapanood ang kanyang kahiyahiyang pagbagsak. Bumalik ang tingin ni Teresa kay Isabel na ngayon ay nanginginig na sa takot. Yumuko si Teresa at may ibinulong sa tainga ng babae. Ang perang ginamit mo para sa Southern Project. Hindi iyon galing sa bangko, Isabel. Galing iyon sa mga taong hindi marunong magpatawad kapag hindi sila nabayaran. At ngayon, hinahanap ka na nila. Tila nawalan ng kulay ang mukha ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot nang mapansin niya ang isang itim na sasakyan sa kabilang kanto na dahan-dahang gumagalaw patungo sa kanya. Ang mga lalaking nasa loob ay may mga markang hindi biro. Wag, Ate Teresa. Parang awa niyo na. Iligtas niyo ako. Pagmamakaawa ni Isabel, ngunit tumalikod na si Teresa. Maingat na kinuha ni Teresa ang isang maliit na butmay mula sa bulsa ng kanyang Amerikana. Ito ang butmay na madalas gamitin ng kanyang ama. Nilinis niya ito gamit ang isang malinis na panyo. Pinupunasan ang bawat bahagi nito
ng may labis na pag-iingat. Para sa kanya, ang bawat dumi na iniwan ni na Marco at Isabel sa dangal ng kanyang pamilya ay unti-unti nang nabubura. Tumalikod si Teresa at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Hindi man lang nililingon ang sigaw ni Isabel na ngayon ay kinakaladkad na ng mga pulis patungo sa isa pang sasakyan, habang ang mga banta ng kanyang mga pinagkakautangan ay nakasunod sa kanya. "Tapos na ang laro nyo," pabulong na sabi ni Teresa habang isinasara ang pinto ng kanyang sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang huling hantungan para sa mga linta na sumipsip sa kanyang buhay. Ngunit habang papaalis ang sasakyan, tumunog ang telepono ni Teresa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumabas. "Hindi mo pa nakukuha ang lahat, Teresa. May isang huling sikreto ang ama mo na hindi mo pa alam." Mabaho ang amoy ng pawis, kalawang at lumang semento sa loob ng masikip na selda kung saan ngayon ay nakapiit si Marco. Ang dating lalaking hindi lumalabas ng bahay ng walang suot na mamahaling pabango ay ngayon ay nakaupo sa malamig at maruming sahig. Katabi ang mga taong dati ay tinatawag niyang basura ng lipunan. Wala na ang kanyang power suit, wala na ang kanyang autoridad. Ang tanging suot niya ay isang kupas na orange na uniforme na tila unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Tinitigan ni Marco ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding pagsisisi at takot. Hinaplos niya ang kanyang kaliwang pulso, kung saan dati ay nakadapo ang Rolex na simbolo ng kanyang tagumpay. Ngayon, ang tanging naroon ay ang maputlang balat na tila isang permanenteng marka ng kanyang kawalan ng utang na loob sa asawang nagbigay sa kanya ng lahat. Bawat hiyaw ng mga kasama niya sa selda ay tila isang latay sa kanyang pandinig, nagpapaalala sa kanya na ito na ang kanyang magiging buhay sa loob ng mahabang panahon. Sa labas ng pader ng bilangguan, sa isang madilim at maingay na terminal ng bus, nakaupo si Doña Carmen sa isang mahabang upuang kahoy. Ang kanyang magarbong bestida ay gusot-gusot na at punong-puno ng alikabok. Yakap-yakap niya ang isang itim na plastic bag na naglalaman ng iilang piraso ng damit na natira sa kanya. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang mga katulong na naghihintay sa kanyang bawat utos. Ang mga taong naglalakad sa terminal ay hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Para sa kanila, siya ay isa lamang matandang pulubi na naligaw sa gitna ng gabi. Nang subukan niyang humingi ng tubig sa isang tindera, tinaboy lamang siya nito ng may pandidiri. Napaiyak ang matanda, hindi dahil sa uhaw, kundi dahil sa realization na ang lahat ng kanyang kayabangan ay wala palang halaga kapag wala na ang pera ni Teresa. Samantala, sa isang liblib at maputik na eskinita sa kabilang panig ng lungsod, nagtatago si Isabel sa loob ng isang maliit at barong-barong na kwarto. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng pasa mula sa pakikipagbuno sa mga pulis kanina. Nanginginig siya sa bawat tunog ng yabag ng sapatos sa labas ng kanyang pinto. Alam niyang hindi lang pulis ang naghahanap sa kanya. Ang mga tauhan ng sindikato na kinuhaan niya ng pera para sa kanyang mga pekeng proyekto ay hindi titigil hanggat hindi siya nakikita. Ang bawat anino sa bintana ay tila isang kamay na handang sumakal sa kanya. Ang buhay na pinangarap niyang puno ng ginto ay naging isang madilim na kulungan ng takot. Habang ang kanyang mga kaaway ay nagdurusa, dahan-dahang pumasok si Teresa sa loob ng kanilang mansyon. Ang bawat hakbang niya sa loob ng bahay ay tila isang seremonya ng paglilinis. Huminto siya sa gitna ng sala at tiningnan ang mga kagamitang ipinalagay ni Isabel. Ang mga modernong sofa na walang kaluluwa at ang mga painting na puro kayabangan lamang ang ipinapakita. Itapon niyo ang lahat ng ito. Malumanay na utos ni Teresa sa mga kasambahay na ngayon ay masaya at nakahinga ng maluwag sa kanyang pagbabalik. Gusto ko ang bahay na ito na amoy bulaklak at puno ng mga alaala ni Papa. Wala akong gustong makitang kahit anong bakas ng mga taong nanira sa lugar na ito.
Naghanda si Teresa ng isang tasa ng mainit na chamomile tea. Umupo siya sa paboritong silya ng kanyang ama sa tapat ng bintana. Ang aroma ng tsa ay tila isang mainit na yakap na nagpapakalma sa kanyang pagod na sistema. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman ni Teresa ang tunay na katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng takot o pagtitiis, kundi ang katahimikan ng isang taong nagtagumpay laban sa sariling kahinaan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ulo ng isang pusang ligaw na pumasok sa loob ng bahay. Ang pusang ito ay payat at tila marami ring pinagdaan ng hirap sa kalye. Ngunit ngayon ay payapang nakahiga sa kanyang kandungan. Ligtas ka na dito, bulong ni Teresa sa pusa, na tila ba sinasabi rin niya ito sa kanyang sariling kaluluwa. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binasag ng pagring ng kanyang telepono. Isang anonymous na tawag mula sa loob ng bilangguan. Kahit alam ni Teresa kung sino ito, sinagot niya ang tawag ng walang pag-aalinlangan. Teresa. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay basag at puno ng hikbi. Teresa, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Parang awa mo na. Tulungan mo akong makalabas dito. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Muli tayong magsimula. Please. Huminga ng malalim si Teresa. Tumingin siya sa buwan na maliwanag na nakasilip sa bintana. Ang mga salita ni Marco ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Wala na itong bigat, wala na itong talim. Pinapatawad na kita, Marco. Malumanay niyang sagot. Pinapatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit sa puso ko. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ang buhay na sinira mo ay tapos na. Mula ngayon, ang tanging ugnayan natin ay ang batas na ikaw mismo ang lumabag. Teresa, huwag! Huwag mo akong iwan dito! Sigaw ni Marco, ngunit dahan-dahang pinatay ni Teresa ang telepono. Ibinaba niya ang handset sa mesa at hinarap ang gabi nang may ngiti sa kanyang mga labi. Bukas, haharapin niya ang malaking utang ng kumpanya. Bukas, muli niyang itatayo ang imperyo ng kanyang ama. Ngunit ngayong gabi, hahayaan muna niyang magpahinga ang kanyang puso sa gitna ng kapayapaang siya mismo ang gumawa. Ang katahimikan sa loob ng kulungan ay binasag ng malakas na tunog ng pagbagsak ng telepono. Napasigaw si Marco sa kawalan ng pag-asa habang nakatingin sa handset na tila ba yun ang huling hibla ng kanyang kaligtasan. Bawat salitang binitawan ni Teresa, pinapatawad na kita, Marco, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit hindi ito nagdala ng ginhawa, bagkus ay isang mas malalim na sakit. Ang pagpapatawad na yon ay hindi isang tulay pabalik sa dati, kundi isang huling paalam na tuluyan ng nagsara sa pinto ng kanilang nakaraan. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, pumasok si Teresa sa kumpanya hindi bilang asawa ng CEO, kundi bilang ang nag-iisang may-ari. Muling umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na pasilyo. Ngunit ngayon, bawat empleyado ay yumuyuko sa kanya ng may tunay na paggalang at takot. Ang dating mga opisyal na tumalikod sa kanya ay ngayon ay nakatayo sa labas ng boardroom, naghihintay ng kanyang hatol. Lahat ng mga empleyadong tinanggal ni Marco nang walang sapat na dahilan ay kailangan nating ibalik. Lahat ng mga proyektong sinimulan ni Isabel na walang matinong basihan ay kailangang kanselahin. Malinaw na utos ni Teresa sa kanyang bagong team. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang pinunong dumaan sa apoy. Sa isang maliit na selebrasyon na inihanda para sa kanya, lumapit si Attorney Mendoza na may dalang isang baso ng champagne. Para sa iyo, Teresa, at para kay Don Roberto. Tiyak na nakangiti siya ngayon mula sa langit. Sabi ng matandang abogado, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Napangiti si Teresa, ngunit imbes na champagne, isang tasa ng tsa ang kanyang kinuha.
Salamat po sa lahat, attorney. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Nariyan pa rin ang bilyong pisong utang na iniwan nila. Subalit bago pa man nila mapag-usapan ang solusyon sa problema, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Javier, ang kalaban sa negosyo ng kanyang ama, ang lalaking palihim na kinakatagpo ni Isabel, ay nakatayo sa may pinto. Akala ni Teresa ay naroon siya upang samantalahin ang kahinaan ng kumpanya. Ngunit nagkamali siya. Teresa, narito ako hindi para makipag-away, sabi ni Javier habang inilalapag ang isang folder sa mesa. Ang utang na yan. Ako na ang nagbayad. Utang ko kay Don Roberto ang buhay ko. Tinulungan niya ako noong nagsisimula pa lamang ako. Isang sikretong hindi ko kailanman ibinunyag. Ang tanging hiling niya sa akin noon ay bantayan ka mula sa malayo. At ang huling sikreto, ang perang ginamit ni Isabel para lokohin si Marco ay galing talaga sa akin. Isa itong pain para mapabilis ang pagbagsak niya. Natigilan si Teresa. Ang lahat pala ay isang malaking laro na matagal nang binuo ng kanyang ama para protektahan siya. Ang lahat ng nangyari ay ayon sa isang plano na mas malaki pa sa kanyang inaakala. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman niya ang isang matinding pagmamahal na kahit kamatayan ay hindi kayang pawiin. Nang gabing iyon, naglakad si Teresa sa hardin ng kanilang mansyon, sa lugar kung saan madalas silang maglaro ng kanyang ama. Sa ilalim ng puno ng mangga, may isang maliit na lawa na puno ng mga isda. Mula sa kanyang bulsa, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang murang singsing pangkasal, ang simbolo ng 10 taon ng kanyang pagtitiis. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon, hindi na may sakit, kundi may pagtanggap. At sa isang marahang kilos, inihagis niya ang singsing sa gitna ng lawa. Ang maliit na alon na nilikha nito ay unti-unting kumalat at naglaho, kasabay ng huling bakas ng sakit sa kanyang puso. Ang mga kunot sa kanyang noo, na tila sanay ng maging marka ng kalungkutan, ay unti-unti ring nawala. Sa gitna ng kanyang katahimikan, isang batang delivery boy ang lumapit na may dalang isang malaking basket ng mga sunflower. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala, tanging isang maliit na card na may sulat kamay. Welcome back, Queen! Tumingin si Teresa sa mga bulaklak. Ang kulay dilaw nito ay kasing liwanag ng pag-asang hatid ng bagong umaga. Ngumiti siya, isang ngiti na hindi na peke, hindi na pilit. Isang ngiti na malaya, buo at puno ng buhay. Ang reyna ay tuluyan ng nakaupo sa kanyang trono, hindi dahil sa korona, kundi dahil sa kapayapaang natagpuan niya sa kanyang sarili. Ang pinakamagandang kabanata ng kanyang buhay ay kasisimula pa lamang. 1 taon na ang lumipas. Sa loob ng isang kulungang may matataas na pader, isang lalaki na may bilang na 734 ang nakatitig lamang sa kawalan, habang dahan-dahang hinahalo ang kanyang malamig na lugaw. Ang dating kislap ng ambisyon at kayabangan sa mga mata ni Marco ay tuluyan ng namatay, napalitan ng isang blanko at walang buhay na tingin. Sa loob ng bilangguan, hindi siya si Mr. Guevara. Isa lamang siyang anino, isang paalala ng isang buhay na kanyang sinayang. Sa isang tahimik at malinis na bahay ampunan para sa mga matatanda, isang babaeng laging mag-isa ang nakadungaw sa bintana, naghihintay ng mga bisitang hindi na kailanman darating. Bihira nang magsalita si Doña Carmen. Ang dati niyang matalas na dila ay tila napagod na rin sa paghahanap ng mga salitang puno ng galit. Ang tanging kasama niya ay ang mga alaala ng isang karangyaang tuluyan ng naglaho. At sa isang maingay na bar sa kabilang panig ng mundo, isang babaeng may bakas ng pagod sa mukha ang naghahalo ng inumin para sa mga lasing na dayuhan. Ang dating alindog ni Isabel ay unti-unti nang kinakain ng hirap at takot. Bawat gabi, ang kanyang ngiti ay isang maskara lamang upang itago ang isang kaluluwang nabubuhay sa pagsisisi. Ngunit sa kabilang dako ng mundo,
Sa isang malawak na balkonahe na nakaharap sa sumisikat na araw, ibang-iba ang kwento. Nakaupo si Teresa, suot ang isang malambot na puting bestidang yari sa linen. Ang kanyang buhok ay maikli pa rin, ngunit ngayon ay malaya itong hinahaplos ng hangin. Dahan-dahan niyang hinahalo ang pulot sa kanyang mainit na tsa. Ang bawat kilos niya ay puno ng kapayapaan.